Kung naghahanap ka ng mga tinatawag na mga sulit discount ng mga iPhones dito po sa Salak Trading sa Stall XD1 dito po sa malapit po sa EO, Optical, then isang diretso lang po papunta po rito. Then sa Bridgetown makikita rin po tayo banda rito, no? So kapamayan po natin ulit si Kuya Salman para sa update ngayong Hi. August para sa mga hinahanap po natin mga iPhones. So subscribe, like, share, tapos paki-share na rin po mismo sa ating po mga social media accounts. Then, lilitaw rin po tayo mismo sa ating pong TikTok. Okay, paki-follow na rin po ako sa aking pong TikTok para sa mga live updates ko po, no? So, ayun po. Rita na channel RT Tech. Start natin to, no? Hi, Kuya. So hello mga ka-tech, ngayon nagbabalik tayo sa new price list natin ngayong August 6, 2024. Okay. So ngayong week, ngayong month ay may nagtaas. May mga unting unit lang naman ang mga nataas. Sabihin natin 200 to 500 pesos. Hindi naman ganoon kalaki. Hindi naman ganun kalaki yun. So, ayun, simula na tayo sa update prices natin ngayong August 6, 2024. Okay. So, simula tayo sa iPhone 7 to iPhone 15 Pro. Okay. Sa iPhone 7 natin, ang available natin is 128 and 256. Ang iPhone 7 natin is 5,900 pesos. Okay. And ang 256 naman is nasa 6,200 pesos. Okay. Sa 7 Plus naman natin is meron tayong 128 and 256 GB. Okay. Sa 128 natin, pwede namin maibigay sa inyo ng 7,400 pesos. Okay. And ang 256 naman is pwede namin maibigay ng 7,800 pesos. Okay. Yan. Next naman tayo sa iPhone 8. Sa iPhone 8, meron tayong 64 and 256 GB. Okay. Sa 64 natin, pwede namin maibigay sa inyo ng 6,300 pesos. Okay. And ang 256 naman is pwede namin maibigay ng 7,000 pesos. Okay. Yan. Sa iPhone 8 naman, meron tayong 64 and 256 GB. Ang 8 Plus naman natin, pwede namin maibigay sa inyo ng 64 ng 8,000 pesos. Okay. And ang 256 naman is pwede namin maibigay ng 9,000 pesos. So, 1,000 lang yung difference nila. Okay. Ngayon, proceed na tayo sa mga high-end unit. iPhone X and XS. Okay. Sa iPhone X, meron tayong 64 and 256 GB. Okay. Sa 64, pwede namin maibigay ng 9,000 pesos. Okay. And yung 256 naman, pwede na namin maibigay ng 10,200 pesos. Okay. Ayun naman sa iPhone XS. Sa iPhone XS, meron tayong 64 and 256. Okay. Sa XS naman natin, pwede namin maibigay sa inyo ng 64 ng 10,000 pesos. Okay. And ang 256 naman, pwede namin maibigay ng 11,200 pesos. Okay. So, by the way, remind ko ulit sa ating iPhone 7 to iPhone 8 Plus, ang package lang na binibigay namin is box and dalawang casing at saka tempered glass kasi hindi compatible ang battery ng iPhone 7 to iPhone 8 Plus. Baka sumabog sa dito power bank, battery pack, MagSafe. Kaya hindi include doon ang gift box. Sa iPhone X lang pataas ang gift box. Okay. So next naman natin is ang iPhone XS Max. Ang XS Max natin meron tayong 64, 256 and 512. Sa 64 natin meron tayong pwede namin maibigay ng 14,500 pesos. Okay. And ang 256 naman pwede namin maibigay ng 15,500 pesos. And ang 512 naman pwede namin maibigay ng 16,300 pesos. Okay. So 1,000 ang mga difference nila. Okay. Ang next naman natin is ang iPhone XR. Ito. Ang iPhone XR natin meron ding 64, 128 and 256 GB. Sa 64 naman pwede namin maibigay ng 10,700 pesos. Okay. And sa 128 naman, pwede namin maibigay ng 11,700 pesos. And sa 256 naman is pwede namin maibigay ng 12,700 pesos. Okay. So, 1,000 lang ang mga difference nila. Okay. And sa iPhone 11 naman, meron kaming 64, 128, and 256. Sa iPhone 11 natin na 64, pwede namin maibigay sa inyo ng 13,000 pesos. And ang 128 naman is pwede namin maibigay ng 14,700
pesos. Oo. And ang 256 naman is pwede naming maibigay ng 15,500 pesos. Oo. Ang next naman natin is ang iPhone 11 Pro. Sa ating iPhone 11 Pro, meron tayong 64 256 GB only. Oo. Sa 11 Pro naman natin, pwede namin maibigay sa yung 64 ng 15,500 pesos. Oo. And ang 256 naman, pwede namin maibigay ng 17,000 pesos. Oo. And ang 512 naman, ay hindi, 512 wala tayong stock kasi walang dumating na stock ngayong week. Pero pwede namin maibigay sa inyo ng 18,000 pag may stock pag dumating. Yes. Oo. 1,000 na difference. Yes, 1,000 lang. So ngayon naman sa ating 11 Pro Max, meron tayong 64, 256, and 512. Ito may 512 tayo nito. Sa 11 Pro Max naman natin, pwede namin ibigay ang 64 ng 18,300 pesos. Oh. And ang 256 naman is 20,300 pesos. Oh, okay. And ang 512 naman is 21,000 pesos. So mga 1K lang din difference nila. Hmm. So ngayon, simulan na tayo sa mga high-end sa iPhone 12 series to 15 series. Okay. Simula tayo sa 12 mini, ang pinakamaliit na, mas maliit pa sa iPhone 8. Ay no, same size lang sila ng iPhone 8. Yan. No, mas malaki pa palang iPhone 8 ng kaunti. Yes. Pero mas malaki pa yung puso ko. Yes. Yaw ko na. So sa iPhone 8, iPhone 12 mini naman natin, meron tayong may 64 naman tayo pero nag-isang stock lang dahil di tayo nakapag-stock ng bago kasi mahirap kuha ng 64. Pero meron naman tayong 64, pwede naming maibigay ng 11,700 pesos. Oh, And sa 128 naman, pwede naming maibigay ng 13,700 pesos. Oh. Ng 256 naman is pwede naming maibigay ng 15,000 pesos. Oh. So mga siguro 2-1 yung difference silang dalawa. Ang next naman natin is ang iPhone 12. Itong iPhone 12, same lang sila ng 12 mini pero maliit lang ang 12 mini. Oh. Yan. Sa iPhone 12 naman natin, meron tayong 64, 128 and 256 GB. Oh. Sa 64, pwede naming maibigay sa inyo ng 16,500 pesos. Oh. And ang 128 naman, pwede namin maibigay sa inyo ng 17,700 pesos. And ang 256 naman is pwede namin maibigay ng 18,800 pesos. Okay. So, next naman tayo sa iPhone 12 Pro. Sa iPhone 12 Pro, meron tayong 128, 256, and 512 GB. Sa 12, ang 128 natin, pwede namin maibigay sa inyo ng 20,800 pesos. And ang 256 naman is pwede namin maibigay ng 22,300 pesos. Sa 512, pwede namin ibigay ng 23,500 pesos. So, ang next naman natin is ang iPhone 12 Pro Max. Sa 12 Pro Max, meron kaming 128, 256, and 512 also. Sa 128 naman, pwede naming maibigay sa inyo ng 26,200 pesos. Sa 256 naman, pwede naming maibigay ng 28,200 pesos. And sa 512, pwede naming maibigay ng 30,000 pesos. Sa iPhone 13 naman tayo, iPhone 13 series. Sa 13 series, sa iPhone 13 meron tayong 128, 256, and 512. Sa iPhone 13 natin na 128, pwede naming maibigay sa inyo ng 23,200 pesos. Ng 256 naman, pwede naming ibigay ng 25,000 pesos. Ng 512 naman is pwede naming maibigay ng 26,000 pesos. Meron din tayong 13 mini. Sa 13 mini, meron tayong 128 and 256 GB. Sa 13 mini naman, ang 128 pwede namin maibigay ng 20,500 pesos. Ng 256 naman, pwede namin maibigay ng 22,000 pesos. Ang next naman natin is ang iPhone 13 Pro. Sa iPhone 13 Pro, meron tayong 128, 256 GB, and 512.
Sa 13 Pro natin, 1 to 8, pwede namin may bigay sa inyo ng 29,000 pesos. Okay. And ang 256 naman, pwede namin may bigay ng 30,800 pesos. Okay. And ang 512 naman, pwede namin ibigay ng 32,500 pesos. Okay. So next naman natin ang iPhone 13 Pro Max. Sa iPhone 13 Pro Max, meron tayong 128, 256, and 512 GB. Sa ngayon, wala tayong 1 terabyte kasi hindi tayo nakakuha ng stock. Mahirap. Sobrang hirap kumuha. Sa 128 naman, pwede namin maibigay ng 35,500 pesos. Okay. And sa 256 naman, pwede namin ibigay ng 38,000 pesos. Okay. And sa 512, pwede namin ibigay ng 39,000 pesos. Okay. So, mga 1,000, 1,500 ang mga difference nila. Yes. So, proceed na tayo sa iPhone 14 series. Ito ang ating iPhone 14 series. Meron tayong 128 and 256 GB. Okay. Sa 128 naman, pwede namin maibigay sa inyo ng 29,500 pesos. And ang 256 naman, pwede namin ibigay ng 32,000 pesos. So, mababang presyo na yun para sa iPhone 14. So, ang next naman natin is ang iPhone 14 Pro. Sa ating iPhone 14 Pro, meron tayong 128, 256 GB only. Sa 128 naman, pwede namin maibigay sa inyo ng 39,500 pesos. And ang 256 naman, pwede namin maibigay ng 43,000 pesos. So, next naman tayo sa iPhone 14 Pro Max. Itong sa 14 Pro Max, meron tayong 128, 256 GB, and 512. Wala rin tayong 1 terabyte ngayon kasi mahirap na kumuha. So, ayan. Sa 128, pwede namin maibigay sa inyo ng 45,500 pesos. And ang 256 naman, pwede namin ibigay ng 50,200 pesos. And ang 512 naman is pwede namin maibigay ng 52,500 pesos. Pero if in case na meron kaming stock ng 1 terabyte, pwede namin ibigay sa inyo ng 54,000. 54,000. Okay. So ngayon, proceed tayo sa iPhone 15 series. Sa 15 series natin, ang available lang natin is 15 and 15 Pro. Okay. Kasi sa 15 Pro Max, mahirap din kumuha actually. Hindi ka basta bihira makakuha ng second hand. Sa iPhone 15 Pro, iPhone 15, meron tayong 128 and 256 only. Sa 128 naman natin, pwede namin maibigay sa inyo ng 37,000 pesos. And ang 256 naman is pwede namin maibigay ng 38,000 pesos. Sa iPhone, iPhone 15 Pro. Sa ating iPhone 15 Pro, meron tayong 256 only. Meron tayong blue and natural titanium color. Sa 15 Pro naman, yung 256, pwede namin maibigay sa inyo ng 52,500 pesos. So, ayan. So, kuya, yung yan. ipapakita naman natin yung cinematic naman, battery health ng mga iPhones. Sure. Sige. Explain natin anong pinagkaiba ng mga camera ng bawat series. So, simula tayo sa iPhone 12 series. Sa 12 series naman, itong 12 Pro Max. Sa 12 Pro Max, ang camera nito, Kita iPhone 13, no, kuya, meron ding tawag niyan, cinematic. Yes. Itong iPhone 13 tsaka 12 Pro Max pag-compare natin. Sige, kuya. Sa ating iPhone 12 Pro Max, 12 Pro Max and 13, as you can see, sa iPhone 12 Pro Max natin, ang meron lang tayo is pano, portrait, regular camera, video, slow-mo, and time-lapse. Sa iPhone 13 series naman natin, meron tayong pano, portrait, regular camera, video, cinematic. Ito ang special ng iPhone 13 and slow-mo tsaka time-lapse. So, pinagkaiba lang nila sa dalawa is ang iPhone 13 series lang ang merong cinematic. iPhone 13 series pataas. Yes. And sa iPhone 13 natin, meron din tayong 0.5. Yan. 0.5 tayo. Pati rin sa 12 Pro Max, meron din. Tapos,
Sa mga nagtatanong pala, ang iPhone XR is walang 0.5. iPhone 11 lang pataas. Ang merong 0.5. Oo. Yun lang. Yun lang naman pinagkaiba nilang dalawa. Ang iPhone 13 natin may cinematic. Ayan, as you can see, cinematic. And yung iPhone 12 Pro Max natin, pababa, walang cinematic. Oo. And sa ano naman natin, sa iPhone 14 series, ay may binago rin sa camera. Oo. Sa ating iPhone 14 series is meron na itong parang yan. Ito ang bagong update nila, yung pwede mong baguhin yung kanilang camera effect. Merong rich contrast, vibrant, warm, cool, yan. Oo. Mga parang filter lang siya sa camera. Hindi mo na kailangan pag gumamit ng application. Yes, hindi mo na kailangan gumamit ng application. May mga sarili na silang ano. Pero as you can see, pag pinag-compare naman natin yung camera ng iPhone 13 sa iPhone 14, mas malinaw ang camera ng iPhone 14 kasi mas maganda ang camera niya. Ganun din sa iPhone 14 Pro natin and Pro Max. Sa iPhone 15 naman, wala naman ding masyadong binago, pero meron silang tinatawag na yung para sa Apple Vision Pro. Minsan nag-a-appear siya dito sa screen pero hindi siya nag-a-appear ngayon. Walang bakit. Pero sa 15 Pro natin, pag nag-stimula kayong mag-video, may video ba yun? Cinematic. Sige, try natin. Yan. Pag sinubukan nyo mag-cinematic dito sa iPhone 15 Pro, pwede nyo baguhin yung camera zoom. Hindi katulad ng iPhone 14 Pro. Sa iPhone 14 Pro natin, bawal natin baguhin. Sabi natin mag-video ka ng cinematic. Ayan, hindi mo siya ma-zoom kasi bawal. Sa iPhone 15 naman natin, pwede. Katulad yan. Yan o. Pwede mo siyang baguhin, pwede mong zoom out, pwede mong zoom in. Pero sa iPhone 14 Pro, wala. iPhone 14 series. iPhone 14 series to iPhone 14 Pro Max, wala. Pati rin Pro Max na 14, wala. Sa iPhone 15 lang meron. 15 pataas. 15 Pro Max din meron. So, ipakita rin natin, Kuya. Meron din siyang yung etong iPhone 14, iPhone 14. O iPhone 14, meron siyang HD, meron din siyang 4K. 4K. Tapos, 60, para mas smooth, meron din siyang 24, 30, 30, tapos 24. Yes, 24, 30, and actually, pati 60 meron. Hindi, photo lang ata meron. Ayun, 60. Sa video, pero sa cinematic, walang 60. Hanggang 30 lang. Yan. So, yun lang ang difference ng camera ng iPhone 14 Pro natin tsaka iPhone 14 Pro at saka iPhone 15. Same lang din sa 14 Pro and Pro Max. Okay. Yan. So, yun ang pinagka-difference ng iPhone 14 natin tsaka 15. And sa mga battery health pala, sa iPhone 15 natin, ang battery health natin dito is 100. And yung cycle count is 4 lang. Ibig sabihin, 4 na beses lang siyang na-charge. Yes, hindi siya masyado na. Good as new pa siya. Hindi, tsaka meron din siyang Kuya. May expiration date pa siya. And actually, first use niya is sa January 2024. Okay. So, ibig sabihin, meron pa tong warranty sa Apple. Pati rin itong isa nating color blue, battery health niya rin is 100. Pero ito, 198. 198 na yan. Yes, nagamit. So, ibig sabihin na ilang beses na siyang na-charge. Okay. Ganon din sa 15 Pro. Mataas rin ang battery health natin sa 15 Pro. Okay. Ayan, 100 din. Yung battery natin sa iPhone 15 Pro. Okay. Sa 15 Pro, grabe yung color niya. Mas iba na yung kasi naka-titanium color na sila. Okay. Pati rin sa iPhone 15, parang naka-titanium na rin. Kung pinagkumpara niyo yung color ng iPhone 14, ayan, 15. Malayo. 14, 15, iba na. Mas na to, titanium na yung color niya. Medyo parang shade na. Medyo parang shade na siya. Tapos, sa LCD rin pala ng iPhone 15 or mga LCD tsaka mga housing is mas mura kaysa sa mga iPhone 14 and 14 Pro Max. Pinamura ni Apple ngayon. Okay, Kuya. Sige.
So, And ayun. explain ko rin pala sa inyo ang difference ng mga genuine, merong genuine and unknown part. Unknown part. Yes. Sa pinagkaiba ng unknown part at saka genuine, sa unknown part kasi, ibig sabihin kasi ng unknown part, may napalitan. Oo. Napalitan siya pero hindi siya original. Mm. Yes. So, yun yung pinaka-iniwasan namin na ibigay sa mga customer. Mm. Tulad nito, itong iPhone 11 Pro Max natin, may unknown part siya, kaya nakalagay. Na ano. Yes, kasi hindi namin to binibigay sa mga customers. Makikita nyo lang naman yung unknown part, punta lang kayo sa setting, general, about. Yan, makikita nyo na agad dito sa, ibig sabihin, palit na yung battery nito, kaya yung unknown part. Ibig sabihin napalitan siya pero hindi original. Kumbaga, sabihin natin mga premium copy lang or OEM na parts. And sa genuine part naman, ang genuine part, katulad nito, sa iPhone 11 natin, may genuine part siya. Pero ibig sabihin ng genuine part is ibig sabihin original yung pinalit. Gawa ni Apple. Hindi fake. Gawa ni Apple. Ibig sabihin si Apple lang nagpalit and original. Oo. So, mas maganda pa bumili ng genuine kaysa sa wala. Kasi alam mo mismo na galing kay Apple yung unit at saka alam mo mismo na si Apple ang nagpalit. Okay. Yes. Kaya genuine Apple part. Ibig sabihin si Apple ang nagpalit. May pinalitan si Apple pero original. Okay, cool. Yun yung difference ng unknown part and ng ating genuine part. Okay. Sa unknown part hindi kami yun yung iniwasan namin ibigay sa customer kasi syempre honest seller. Kaya binibigay namin as possible, binibigay namin ng maayos. Wala kami binibigay na defect, wala kami binibigay na palit. All original. Kahit ipa-check pa natin sa Trio Tools, by the way, free Trio Tools pala tayo, walang bayad. Pwede po natin ipa-check sa Trio Tools and pwede rin nyo rin po ipa-check kung may kasama kayong marunong mag-check ng unit. Or pwede nyo rin i-check sa Apple service. 100% original yung mga unit namin. Wala kaming binibentang defect or fake. Pag may defect man yan, nileless namin sa presyo. Katulad nitong genuine, sa genuine naman, sabihin natin, sakto lang yung budget nyo. Sa genuine, ang nileless lang namin dito sa mga unit, depende kung anong part yung napalitan. Katulad itong iPhone 11, less 1.5 pag genuine. 1.5 to 2,000. Kunwari, 12,500 bigla magiging 10,000. 10,000. Yes, kasi may genuine part. Yun ang pinagkaiba ng pag genuine part, less price lang. Pati rin pala, explain ko rin sa inyo yung mga refurbish. Sa refurbish, ibig sabihin kasi ng refurbish, may mga napalitan. Sabihin natin, napalitan yung housing, tapos yun, refurbish yun. Mostly kasi, sabihin ko sa inyo, turuan ko kayo ng technique pag mag-check, pag bibili kayo ng unit dito sa Green Hills. Unang-una, wag kayong titingin ng sobrang kinis o sobrang walang dents pag second hand. Kasi hindi normal sa second hand ang walang dents. Kasi gamit na siya. Ba't naman magkakaroon ng sobrang kinis na parang brand new? Pang ano lang yun pang iPhone, sabihin natin pang iPhone 13 Pro or 13 Pro Max pababa. Kasi matagal na yun, nilabas na yun 2021, 2022, 2019. So ayan. Wala talagang makinis. Talagang may mga minimal dents. Pag nakahanap man kayo ng makinis, lucky for you. Pero sa tingin ko, refurbish yun. Kasi pag refurbish kasi, sabihin natin sobrang kinis. Pag refurbish kasi, ganun kasi mga unit. Sobrang kinis, walang dents, palit na yun. Pero, okay naman sa akin yung refurbish. Basta, hindi lang same price sa original. Dapat mas mababa. Kung stock budget ka, swerte mo na lang kung makahanap ka ng refurbish na mura. Pero yung iba kasi dito, minsan refurbish pero same price pa rin yung benta. Pero yun lang, dapat pag mag-check, kung bibili rin kayo ng unit, dapat chine-check ko rin. Double check. Tapos, ipatriutos nyo rin, dapat pinapatriutos nyo rin para makita nyo kung may napalitan o wala. Kasi sa Trio Tools kasi, hindi nagsisinungaling ang Trio Tools. Nakikita mo kung may napalitan o wala. So, yun lang sa ating ngayong vlog natin, ngayong channel. Sa ngayong August. So, ngayong August 6. Magkaiba po yung sa iPhone 7 then sa iPhone 8 Plus, no, yung ano po nila kuya, yung conclusion. Then pagdating naman po sa iPhone X, Pataas hanggang 15 Pro,
meron po tayong additional na kahit alin po ditong casing din, meron po tayong tempered, meron din po tayong gift box. Dito po yun sa Stall XD1. Ayun po. Kuya, thank you. Yes. Basta like this video, subscribe to Sir Ray Screenshot. channel. Tsaka screenshot nyo kung subscriber kayo. Kasi once na hindi kayo viewers or subscribers, hindi namin kayo bibigyan ng gift box. Sinasabi kasi namin sa mga regular walk-in customer namin na ang package lang na binibigay namin is yung box, charger, and tempered glass at casing. Walang gift box na kasama. Katulad ng nakaraan, kung nanonood ka man ngayon, hi sa inyo, almost hindi ko na sila mabigyan ng gift box kasi hindi nila sinabi. Tsaka nyo lang sinabi kung kailan na nagsimula mag-resibo. Pero buti na lang, luckily, sinabi nyo na nanood kayo sa vlog ni Sir Ray, tapos nakita nyo na may kasamang gift box. Shoutout So, po sa mga yun. Shoutout pala sa mga naging customer namin na buntik na hindi mabigyan ng gift box. Kasi, hindi nyo sa amin sinabi. Ayun lang. Kaya, So, make sure na before kayo magtanong dito, sabihin nyo subscriber kayo ni Sir Ray para mabigyan namin kayo ng gift box. Kasi sa regular customer talaga namin, sa mga regular walk-in, wala kami binibigyan ng gift box. Yun ang special offer namin kay Sir Ray Tanan. Kung sino mang subscriber sa kanila, yun. Kaya kung ako sa iyo, mag-subscribe ka na at saka like this video. Like and share. Like and share. Thank you, Kuya. Love you. Love you too.